May a-attendan nga pala kaming event kaya inaya ko ang Daddy B na maghanap na kami ng maisusuot. Yung team nga pala ng pupuntahan namin ay Mala Winter Wonderland kaya naman naghahanap kami ng mga ganitong klase ng kulay. Bali semi-formal nga pala ang datingan kaya itong si Daddy B naghahanap nga na tong coat. So, sobrang dami nga ng pwedeng pagpilian dito. Nalilito nga kami ng Daddy B at ilang beses nga kami nagsukat-sukat. Pero syempre yung napili naming dalawa ipapakita na lang namin next vlog. Para naman sa final fitting namin, dumiretso nga pala kami dito kay Sir Rich sa Binyan. Alam nyo ba, siya yung gumawa ng dream wedding gown ko at sa kanila namin lahat kinuha yung mga sinuot namin nung kasal. Pati nga nung birthday ni Arkia, sa kanila kami nagpatahe. Kaya naman mararecommend ko talaga sa inyo itong si Sir Rich sa Binyan kasi sobrang ganda talaga ng gawa niya. Dahil nga kapapanganak ko lang, talagang tumaba ako kaya medyo kinabahan talaga ako kasi akala ko walang kakasya sa akin. Pero so far, okay naman. And ito nga pala yung napili ko, i-black and white na lang natin. Then after, dumiretso naman kami sa may friendship dahil nga nakaschedule kami for Money and Pedi. And dito nga pala kami pumunta sa may Haya Beauty Hair and Nail Salon. Bali katapat lang siya ng Junjun's Restaurant, then side siya ng 7-Eleven. Then dire-diretsuhin nyo lang yan at makikita nyo na tong salon. Magdi-December na kaya tingnan nyo naman sobrang dami talaga nagpapagawa ng buhok dito. Tapos ito nga si Daddy B, napansin niya humahaba na yung buhok niya kaya ayan nagpagupit na rin siya. Hindi lang mga pang girls yung mga ino-offered nila services dito, meron din silang pang men's. Kaya naman every time na nagpa-pumper time kami, dito talaga namin napipili ng Daddy Bean, at least nakakapag-banding kaming dalawa. So ayan, nagpalagay nga pala ako ng colorless para mas neat tingnan. Tapos atong si Daddy Bean nagpa-cleaning ng paa. Medyo berat na nga si Arkia dyan, kaya tingnan nyo naman kung gaano kaklingi dito sa daddy niya. And tada, ito na nga pala yung final look ng Daddy Bean. Anyway, habang nagbabiyahe nga pala kami, ginugulo nga kami ng batang to at nagugutom na siya. Kaya ayan, napadaan tuloy kami dito sa Mayningnan. Wala na rin kasi kami maisip kung saan kakain, kaya naman nung nadaanan namin to, sabi ko kay Daddy Bean, dito na nga lang kami kumain. Bali, ihaw-ihaw lang naman yung mga gusto namin, kaya kumuha kami dito ng hotdog, barbecue, paldewot, at saka balon-balunan. Sayang nga lang, hindi na available dito yung atay. Paborito pa naman yun ng Daddy Bean. Napakarami nga din choices na pwede mong ipaluto dito. Merong crispy pata, lechong kawali, chicharong bulaklak, tapos meron din mga manok. Meron nga din ako nakitang bulalo, ang kaso nga lang dahil tatatlo lang kami, feeling namin hindi namin mauubos kaya pwede na kami dun sa mga kinuha namin. Bukod sa mga ihaw-ihaw, meron din sila dito mga fresh seafoods na pwede nyong pagawa na sinigang o kaya naman mga salmon sa miso. Then meron din sila dito na pusit na pwede mong ipag-grill. So ito na nga pala lahat ng mga na-order namin, tapos 4 na rice. Yung serving time nga pala nila dito umabot ng 20 minutes kaya itong si Arkia wala pa nga yung kanin, inumpisahan na nga niya yung pagkain dito sa hotdog. Nakita pa nga niya yung daddy niya na naglalagay na tong coke sa baso at ang sabi niya sa amin, soda is bad daw. And in fairness naman dito sa anak ko ha, na-absorb niya talaga yung mga tinuturo sa kanya sa school. Alam niyo naman kami, hindi talaga kami nabubusog kapag hindi kami umiinom ng coke. Then bago nga pala kami tuluyang umuwi, nag-grocery muna kami dahil nga wala nang babaunin si Arkia sa school. At syempre yung mga kinukuha namin, ito yung mga all-time favorite niyang binabaon. Assorted flavors na nga yung mga kinuha ko para hindi siya madaling magsawa. Tapos dinagdagan ko na para good for 2 weeks na. Wala na nga din pala kaming sabong panlaba kaya pinakuha ko na to si Daddy Bean, tapos kumuha naman ako na tong Fabcon. Tapos nung nasa cookies section na kami, ang request ni Arkia yung Chips Delight at saka itong Oreo. This time, ito namang Biscoff na palaman yung itatry namin. Then napadpad nga pala kami dito sa may delata section. Kumuha kasi ako ng Century pero itong si Daddy Bean nagpakuha nga pala ng kinakain niya na corned beef. Nag-add to cart na nga din siya nitong dilis at tuyo kasi paborito namin tong inaalmusal. At ito, para talaga akong may panganay sa kanya kasi magbabayad na lang kami sa counter at in-add to cart niya pa nga itong paborito naman niya na chocolate. Nabudol pa nga kami na tong Listerine na merong free 250 ml. Sa mga oras nga na yan, hindi ko ma-imagine dahil nga kukunti lang yung binili namin, pero tingnan nyo naman yung bill namin, umabot pa rin ng mahigit 2,000. Grabe na talaga ngayon, napakamahal na talaga ng mga bilihin.